pong muling magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay po ng Potter's House of Europe. At sa gabi pong ito ay patuloy natin o ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na atin pong ginagawa every Tuesday. And naniniwala po ako na sa mga sandali pong ito habang tayo po ay um, uh, yung journey natin sa ating pagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating dakilang Panginoon, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon upang atin pong pag-aralan yung mga bagay na dapat nating matutunan hinggil sa ating dakilang Panginoon. At ang layunin po nito ay upang magtumibay ang ating pong pananampalataya at gayon din po naman upang pag po tayo yung nagbahagi ng mabuting balita ng ating dakilang Panginoon sa iba, ay meron po tayong matatawag na matibay na pundasyon. At bago ko po simulan ng ating pong pagtatalakay, iniimbitahan ko po o inaanyayahan ko ang bawat isa na sabayan niyo po ako sa pananalangin upang nasa ganun ay ang banal na espiritu po ang mangusap sa ating pong kalagitnaan. At hayaan po natin ang ating pong puso at ang ating pong pandinig ay buksan ng ating dakilang Panginoon upang ating pong maunawaan ang kanyang mga salita. At maraming Diyos, kami po nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli mo po kaming dinala sa pagkakataong ito upang amin pong pag-aralan at amin pong pagnilayan ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, alam po namin, Panginoon, na ang karunungan ay nanggagaling lamang at nagmumula sa iyo, Panginoon. At kami po'y naniniwala na sa aming pong pagdulog sa iyo, Panginoon, ang nais po namin, Panginoon, ay ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, isinasamo po namin na buksan aming puso, bigyan mo po kami ng pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon, at hayaan mo po, Panginoon, na ikaw po ang mangusap at ikaw ang magturo sa bawat isa sa amin. Amay, dinadalangin ko po, Panginoon, hawakan mo po, Panginoon, yung aming internet connection. Panginoon, hawakan mo po, Panginoon, ang aming recording na ito, Panginoon, upang nasa ganon ay may deliver po ng maayos yung pong mga salita mo, Panginoon. And Lord, override my preparation, O Lord God, and let only the words that glorify and magnify your name will become out, O Lord God, from my mouth and my lips, O Lord God. Ito po yung aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santong naghahari ngayon at magpakailan at magpasawalang hanggan. Amen and Amen. Isa po muli, isang magandang gabi at ako po'y nagagalak na tayo po ay muling magkakasama sa platform na ito upang ating pong pag-aralan ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. So, nung mga nakaraan pong mga Martes ay napapag-aralan po natin o merong mga series of topic po tayo na atin pong tinatalakay na and I believe that na ito po'y makakatulong sa atin upang mas lalong lumalim ang ating pananampalataya. Sabi nga po sa banal na kasulatan, be like the Bereans, because the Bereans, when they heard Paul preaching the gospel, they don't just only believe, but they scrutinize what Paul has preaching, mga kapatid. So, sa tulad po natin, it is our privilege na tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita sapagkat ito po'y napakahalaga sa kaulad po ng ating pananampalataya. So, ngayon po, naroon po tayo sa series na pinag-aaralan po natin, Who is God? At naroon na po tayo sa ika-6 na paksain natin at ang ating pong pamagat ng ating talakayin po ngayong gabing ito o ngayong araw na ito ay Jesus Christ, our Savior. Okay, so ito po yung ating talakayin. So sinasabi po dito, ang Panginoong Hesus ang ating tigapagligtas. So atin pong pasimulan ang ating pong pag-aaral at panalangin niyo rin po ako na sa ating pong pagtuturo ay hindi po yung kaalaman o yung kakayanan ng isang nagtuturo ang makita ninyo, kundi bagkus ang makita po ninyo yung karunungan at yung wisdom na galing po sa ating dakilang Panginoon. At yung sapatnubay po ng kanyang banal na Espiritu.
So sabi po dito mga kapatid, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po ang sabi dito. So ito po ay nagpapatunay o sinasabi po sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, nang pasimula siya ay salita at ang salita ay nasa Diyos, di ba? At ang salita ay Diyos. So sino po yung tinutukoy po dito? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. And along the way ng ating pong pag-aaral ngayong gabing ito, mga kapatid, ay atin pong matutuklasan o atin pong matutunghayan kung bakit napakahalaga o bakit sinabi na si Hesukristo ang atin pong manunubos. Sabi pa rin po doon sa John chapter 1 verse 14, sabi po ay ganito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So in this verse ay sinasabi po dito na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Siya yung nag-iisang gali at ang kaluwalhatian ng Diyos ay suma sa kanya. Sabi po, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So, siya po yung anak ng Diyos. Sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So, mapapansin po natin dito na siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung panganay over all creation. Siya yung panganay sa lahat ng mga nilikha. So hindi po nangangahulugang si Kristo ay created being. No. But lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at nilikha para sa kanya. Sabi po dito, 2,000 years ago, a man appeared on the scenes of history. He was born in the world and grew up into manhood just like every other person. But this man was different from anyone else. He was no ordinary man. Okay? He was God Himself coming to the earth in human form. Sabi po doon, siya ay Diyos. Sabi, He was God Himself coming to the earth in human form. He was the Son of God. He was fully God. Sabi po doon, He was fully God and did not transform Himself to God. Sabi, Jesus came to earth as a real human being. Kaya alam po ninyo, pag pinag-aaralan po natin ito, dito po kasi, sa ating pananampalatayang Kristiyano, we believe that Christ is not just only a man or a God, He is fully human and fully God. Ngayon tatanong, paano daw mangyayari yon? Ayun nga po, ang tawag nga po natin yung mystery. And always remember this, mga kapatid. Mystery o yung misteryo ng Diyos, ito po ay yung karunungan ng Diyos na hindi po kayang magagap o hindi po kayang i-explain ng ating ordinary mind. So, kaya kailangan po natin yung faith o yung pananampalataya in order for us to understand what He is saying. Sabi po doon sa Colossians chapter 1 verse 19, sabi po ay ganito, for God was so pleased to have all His fullness dwell in Him. So, kita-kita po natin yung pagiging Diyos ni Hesukristo na ang Diyos ay nalulugod at yung pagka-Diyos ay nasa sa Kanya. So, bagamang siya ay tao at siya ay nagkatawang tao, ay nasa sa Kanya yung buong kaluwalhatian, yung fullness ng Diyos ay nasa Kanya. Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, who although existed in a form of God, did not regard equality with God
things to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So dito, pinatutunayan po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, sabi niya po doon sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, sabi niya doon, bagamang siya ay Diyos, sabi niya, bagamang siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Ano po ang dahilan? Ang dahilan po noon ay upang tayo ay kanyang tubusin. Sabi nga niya, but he emptied himself, taking a form of a bondservant and being made in a likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So, the reason kung bakit po ginawa niya yon ay upang abutin po tayong mga tao. So, ito po yung pagpapatunay nung una pa man, maging ang mga apostol ay kinikilala nila na si Jesus ay anak ng Diyos. So ano pa po yung sinasabi? Sabi po doon sa Hebrew chapter 2 verse 17. Sabi po, he was a man in all ways, sa lahat ng paraan, sa lahat ay makikita natin siya ay Diyos. O siya ay tao, subalit siya yung taong walang kasalanan. Sabi po doon sa Hebrew chapter 2 verse 17, therefore, he had to made like his brethren in all things. Pansinin po ninyo. He be made like his brethren in all things, so that he might become a merciful and faithful high priest in this pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people, mga kapatid. So, ayon po sa sumulat ng Hebrew, ito po kasing Book of Hebrew, unknown po yung writer po nito. But sa yung pong mga theologian at mga Bible, mga doctor sa kasulatan, ito po, ang sumulat po nito ng Hebrew, they know very well yung culture ng mga Hebreo. Kumbaga, sinasabi po dito na siya bagamang tao, di ba? Nasa kanya, therefore sabi doon, nasa kanya yung pagiging tao, yung katangian ng pagiging tao, siya'y walang kasalanan. Sapagkat ang dahilan po doon ay upang siya yung maging handog para po sa ating mga kasalanan, mga kapatid. So, pagpapatunay po ng ating dakilang Panginoong Hesus, siya po ay Diyos. Siya po ay anak ng Diyos. Sabi, at lagi po nating tatandaan ang mga bagay na ito na wala pong ibang makakagawa ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesus noon, ngayon at magpakailanman. Yung mga ginawa niya, wala pong sino mang tao na kayang gumawa ng kanyang mga ginawa. Sapagkat siya lamang po ang makakagawa. No? Maaaring yung iba ay makagawa, pero hindi niya kayang gawin yung lahat ng bagay na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Sabi po dito sa Hebrew chapter 5 verse 15, sabi po doon, for we do not have high priest who cannot sympathize with our weakness, but the one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. No one man in the history or in the present age or in the coming age na walang kasalanan. Only Jesus, because he is God and he is a fully God and a fully man. But the difference between yung pagiging tao niya sa pagiging tao po natin, siya po ay walang kasalanan. Hindi po siya nagkaroon ng anumang bahid na kasalanan. Kaya marapat lamang po na siya yung tawaging tagapagligtas o siya yung naging karapat-dapat na tagapagligtas po nating mga tao. Sabi po dito, tunghayan po natin, when Jesus was on earth, he worked miracles, partly to show that he is the Son of God and also reveal his power and love. There are 4 things we can remember about
Jesus. Number one, His love as the healed, sabi niya, His love as He healed the sick. Okay? His holiness as He lived His sinless life through attempted in all aspect of His earthly life. So I remember when Jesus, after he nag-prayer po siya, prayer and fasting for 40 days in the wilderness, and being meron po siyang laman, nakaramdam po siya, mga kapatid, ng pagkagutom, di ba? And after na makapag-ayuno po siya, ay dumating po yung pagtukso sa kanya ng Diablo. Tapos sabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapan ang mga batong ito upang tayo ay makakain. Alam niyo po ba, ang isang tao kapag po um, nakaramdam ng gutom, ay nakakapag-compromise, mga kapatid. But Jesus, dahil nga siya noong mga panahon yun ay tao siya, na may katawang laman siya, nagugutom din siya, at tinukso siya ng Diablo. At ang sabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, would you imagine the same thing, the way the devil talked to Eve? Ang sabi ng Diablo kay Eve, totoo ba na sinabi? Kung makikita niyo, rhetoric question ang ginagawa ng Diablo. The same thing, how the devil talked to Jesus. Ang sabi niya, totoo ba? O sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi gano'n ng Diablo, gawin mong tinapay ang mga batong ito at tayo makakain. And then Jesus answered, Jesus replied, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao. Secondly, yung the next temptation ng Diablo, yung sinabi sa kanya, pinakita sa kanya, dinala siya sa taluktok ng templo. At ang sabi, at pansinin po ninyo, ang Diablo sa ulado ang Biblia. Sabi ng Diablo, magpatihulog ka diyan sapagkat nasusulat, ikaw iingatan. Diba? Daron po yun sa Psalms 91. Diba? Alam ng Diablo yun. Pero sabi ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. And the third, sabi ng Diablo, pinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan sa babaw ng lupa. Sabi ng Diablo, ibibigay ko ang lahat ng yan, lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo po. Sabi ng Panginoong Hesus sa Diablo, lumayo ka sa akin, Satanas, sabi niya. Sapagkat nasusulat na wala kang ibang sasambahin maliban sa Panginoon mong Diyos. At mapapansin natin na salita ng Panginoong Hesus, nandoon yung kanyang authority over Satan. And the Satan ay lumayo. At siya pinaglingkuran. And that is, he's showing his holiness. He's showing that he is the one na meron siya kapangyarihan or even over the devil, mga kapatid. Number 3, sabi dito, his power as he performed great miracle. So, ang dami pong ginawang miracle ng ating dakilang Panginoon. Di ba? Mapapansin natin. And mabibilang natin sa Biblia, makikita natin there is a countless number of miracles that Christ has done and did and performed during His earthly ministry, mga kapatid. But remember this, sa atin na nanonood at nakikinig ng pag-aaral na ito. Have you experienced the power of Christ in you? Tatanong, Pastor, ano ba yung, paano ko ba malalaman yung power ng Panginoon? Remember this. The power of Christ in us when we have a transformed lives. Remember this. Kapag alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin at ang kanyang kapangyarihan ay nasa, ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos sa atin, we can have a transformed life. That is the great miracle na nangyayari sa buhay po natin. If we have a transformed life. If we profess Christ as our Lord and our Savior, we need to have that manifestation in our lives. We need to have a transformed lives, mga kapatid. Number 4, His righteousness as He dealt with sin. I remember this when
when the Pharisees and the Sadducees and the scribe bring a woman caught, sabi nila, caught in adultery, and they bring it to Jesus, and they ask Jesus, according to the law of Moses, if someone caught in adultery, ang hatol doon ni Moses, they need to put in death, di ba? By throwing stone. So they bring it to Jesus, and then Jesus, instead na umimik, umupo siya at sumulat siya sa lupa at sabi niya, those who have not seen cast the first stone. Tingnan niyo sabi. Sino mang walang kasalanan ang siya unang bumato. And those people who bring that adulterous woman to Jesus, isa-isang nawala at umalis, mga kapatid. And he never also condemned that woman, but rather he gave and he showed his mercy. And what Jesus did was, he said to the woman, go and sin no more. And that is the character of Christ, mga kapatid. So, sabi dito, kaya tandaan po natin yung apat na yan. So why Jesus came to earth? So, bakit ba naparito si Jesus? So, this is a very obvious question sa ating mga mananampalataya. But this question is very important to understand, para na sa ganun ay yung mga babahagi na natin ng kanyang mga salita ay mabigay natin ito. This is a very, kumbaga, itong question ito napakahalaga na masagot natin. So why Jesus came to earth? Bakit ba naparito si Jesus sa lupa? Sabi niya, to seek and save the lost. To seek and save the lost. Para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sabi po doon sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. When man sin against God, nawala po tayo sa biyaya ng Diyos. When man sin against God, we lost our connection to our God. Because the very character of God, He is holy. At hindi pwedeng makasama niya yung hindi holy. Kaya nung magkasala po tayo, nawala tayo doon sa presensya niya. But because God loves us, He sent His Son. And the reason why Christ come here is to seek and save the lost. And every one of us, when we sin against God, we are lost. Tayo po ay nawawala. Sabi rin dito, John 3 verse 17, for God, this is the very reason of God the Father. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Ito po. Maganda po itong mapag-aralan natin. Sabi dito, the very reason ay upang maligtas po tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Mamaya po tatalakayin ko po sa inyo bakit si Jesus lamang yung daan. Wala pong ibang daan. Hindi po katulad ng sinasabi ng iba na maraming mga daan. No, there is only one way, and that way is Jesus. So tayo namang mga mananampalataya dito, hindi natin po pwedeng dagdagan kung ano yung ginawa ng Panginoon sa krus. Kasi finished work of Christ na po yun eh. So we need to understand, we need to know, and we need to examine ourselves. Sapat ba para talaga sa atin yung ginawa ni Jesus? Mga kapatid. So sabi doon sa John 3:17, for God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. John 3 verse 17, mga kapatid. Okay.
So, ano bang ibig sabihin ng why does man need to be saved? Yan. Bakit ba kailangan natin tayo iligtas? What is man condition apart from Christ? Ito po 'yon. John 3:18, he who believe in him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, ibig sabihin, our condition when we are apart from God, we are condemned. 'Di ba? Tayo po ay, kumbaga tayo ay sentensyado kapag wala po tayo sa ating dakilang Panginoong Hesus. Hindi tayo naniwala sa Kanya. And ang ating po condition na kumbaga malayo tayo doon sa pagpapala ng Diyos, malayo tayo doon sa grasya ng Diyos. Sabi rin po dito, mga kapatid, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So tayo pong lahat ay nung magkasala sa Panginoong Diyos, tayo po ay nawala. Tayo po ay nawala sa kanyang biyaya. At ako po ay naniniwala na tayo pong lahat ay makasalanan. No one of us here can claim that na wala kang kasalanan, mga kapatid. Kasi sa sinapupunan pa lamang ng ating magulang ay may kasalanan na tayo. Sabi nga ni Haring David sa Psalms 51, 'di ba? Sa kasalanan ipinaglihi tayo ng ating ina. In my womb, 'di ba? Sabi ni David, 'di ba? David recognized that when he was in the womb of his mother, he knows and he understands that meron na siyang kasalanan, 'di ba? So katulad po natin na tayo naririto, tayo po lahat ay makasalanan at tayo po ay sabi po do sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now, sabi po doon sa Romans chapter 6:23, this is the very, ito po yung nakakatakot, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pansinin po natin yon. Dahil yung kasalanan po natin, tayo po ay walang pagsalang mamamatay. Yung pong kamatayan tinutukoy po dito, mga kapatid, hindi po yung kamatayan ng ating katawang laman. Sapagkat wala pong tao na narito sa ibabaw ng lupa na mananatili dito, mga kapatid. Kahit paabutin ka ng 100 taon. Ako po may mga kakilala na talagang dito sa lugar po namin, na kung saan po ako naroroon sa buong mundo, dito po merong pinakamahahaba ang buhay. But still, kahit po umaabot yung buhay ng, sabihin natin, more than 100 years old, still, mamamatay pa rin po, mga kapatid. But yung po tinutukoy dito, the wages of sin is death. That is the eternal separation from grace of God. Yung pag namatay tayo, ang ating kaluluwa, tayo po ay mahihiwalay sa presensya ng Diyos. Di ba? Subalit, sabi doon, but the free gift of God, free po yun. Free gift of God is eternal life in Christ Jesus. So yun po yung para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang po ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. So what did Jesus do to bring condemnment to God? Anong ginawa ni Jesus para yung mga taong na condemn o yung sentensyado na tulad natin ay maibalik niya sa Diyos? Sabi po dito, 1 Peter 3:18, for Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that he might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Sabi po ni Apostol Pedro, sa kanya pong sulat sa Kapitulo 3:18, sabi niya, for Christ who also died for our sins once for all, for the just, para sa matuwid at sa hindi matuwid, so that he may bring us to God, having put the death in the flesh, but made alive in the Spirit. Alam po ninyo,
10 days from now, we are going to celebrate the resurrection of Christ. We've been celebrating this every year. But always remember this, mga kapatid, that we celebrating this to declare the victory of Christ over death, mga kapatid. And that is the very foundation of our faith. Kasi kung hindi po nabuhay si Jesus sa mga patay, useless po itong ginagawa natin to. But He is the only leader in all other religion in this world that after He died, He rose again after 3 days. And He is the only one in the all manner of history na nakagawa po noon, mga kapatid. Kaya po siya wala pong iba tayong pwedeng panghawakan maliban sa Kanya. Kasi He is the one who conquered death. Sabi nga po sa banal na kasulatan, "O death, where is your sting?" Diba? Nasaan o kamatayan? Nasaan ang iyong kamandag? Wala na po yung kamandag na kamatayan sa mga taong tulad po natin. Kaya nga po sabi, kapag si Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay, mga kapatid, ay tayo po ay may buhay na walang hanggan. Meron po tayong assurance of salvation, mga kapatid. Sapagkat ang kamatayan po ay wala na po, ang lason o yung kamandag ng kamatayan ay wala na po sa atin. Sapagkat si Jesus po ang ating pong Diyos. Siya po ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Sabi po dito, can anything be added to Christ? Can anything be added to Christ's death to make you more acceptable to God? Why or why not? Yan po. Now, sabi po sa Hebrew chapter 10, verse 12 to 14, but He, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down in the right hand of God, waiting from the time onward until His enemy has made footstool for His feet. For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. Ang tanong po ay, meron ba tayong dapat idagdag doon sa kamatayan ni Jesus para tayo ay na magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Before Christ po, mga kapatid, Moses commanded the Israelite in order for them to have yung atonement. Yung pong atonement kasi, yung pong paghahandog, kumbaga para sa pagsisisi ng mga kasalanan noong mga panahong yon. Ang ginagawa po, may utos po si Moses na kukuha po ng isang tupa o yung kordero na walang kapintasan. Ito po ay i-examine, ito po isusuriin ng mga priest at dadalhin po ito doon sa templo. At kapag wala po ito kapansanan, wala po ito kapulaan, ito po ay okay, ito po ay maganda, gagawin po ng priest, ito po ay papatayin. At yung pundugo nito i-sprinkle po doon sa altar. And it served as the atonement for the sin. Yun po yung magiging daan para po mapagbayaran yung kasalanan ng mga tao during that time. Pero alam po ninyo, yung pong atonement na yun, wala po yung, kumbaga, taon-taon ginagawa yun. Subalit nung dumating si Jesus, siya po yung naging atonement, siya po yung naging handog, siya po yung naging sakripisyo. At wala po siyang bahid kasalanan. Kaya sabi po dito sa Hebrew, but He having offered one sacrifice for all sin for all time. Sacrifice for sins for all time. So, yung pong ginawa ni Jesus ay tapos na. Kaya sabi po niya doon, when He was on the cross, one of the word before He let His Spirit be in the hand of God, sabi niya, tetelestai, it is a Greek word which means that it is finished. Wala po tayong dapat idagdag. Kaya tayo po, alam nyo, yung mga sakripisyong ginagawa po natin, yung sabihin natin, sorry, I'm not, wala po kong tinutulig siya, but this is, gusto ko lang pong i-remind tayo, mga kapatid, na yung pong pipinitensya para sa ating katawan, yung tinatawag na penance, yung paglalatig, di ba? Yung sa bansa natin, sa Pilipinas, meron pa tayong nakikitang ganon. And
somewhere around in the Philippines, meron din po doong mga nagpapapako sa krus because sabi nila, gusto nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, honestly, this is my personal opinion, iniinsulto natin ang Diyos sa bagay na iyon. Bakit? Kasi yung ginawa ni Jesus ay sapat para po sa ating kaligtasan. So why we need to let our body na masaktan tayo? God, napakasimple nung ginawa, pinagagawa sa atin ng Panginoon, and that is repent. We need to have repentance. Kailangan natin magsisi ng kasalanan natin sapagkat yung ginawa ng Panginoong Hesus ay sapat, mga kapatid. Hindi natin kailangan saktan yung ating katawan. Sapagkat sabi nga, yung katawan natin, yung templo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Di ba? Kaya wala po tayong dapat idagdag doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, sasabihin na, kailangan mo sumama sa relihiyon para ikay maligtas. Sandali lang po, wala akong nakita po sa Biblia na kailangan mo sumama sa relihiyon para ikay maligtas. Para po tayo maligtas, tanggapin natin si Jesus. Nasa sa relihiyon ka nga. Ang buhay mo naman hindi na bago. Hindi mo naman tinanggap si Jesus. Di ba, mga kapatid? Anong halaga meron yung relihiyon mo? Di ba? May relihiyon ka pero wala ka namang Kristo. Di ba? Mga kapatid? Para yung mga kakilala po na abang ng abang sila sa second coming of Christ. Abang ng abang sila. Ang problema yung ganito, ang tanong lamang, kung inaabangan mo yung pagbabalik ng Panginoon, kasama ka kaya niya? Yung maging katulad tayo ng matalinong mga babae doon sa Biblia na sabi ng Panginoon, may mga ilawan sila, nilagyan nila ng langis. Baka tayo may ilawan pero wala naman langis. Mga kapatid. Papatuloy po tayo mga kapatid. So, sunod, to give His life as a ransom to buy us back. So, yan po yung padalawa, the reason why Jesus came to earth. Yung una po, to seek and save the lost. Letter B, to give life as a ransom or ransom to buy us back. Sabi po dito, Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Bakit po sinabi many at hindi po all? Kasi hindi po lahat itumanggap eh. But anyway, ang dalangin po, sabi po ng banal na kasulatan, ang nais ng Diyos ay ang lahat ay maligtas. Yun po ang nais ng Diyos. But God also let the free will of man. But ngayon po, sabi dito, to give His life as a ransom to buy us back. Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Okay. Titus chapter 2 verse 13 to 14. Looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. So this letter was addressed to Tito. Kay Tito po ito in-address. So Tito, one of the disciple of Paul, sabi nga niya, sinasabi niya dito na yung pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, 'di ba? Na siya yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi niya dito, kita niyo yung declaration dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people to be His own possession, zealous for good deeds, mga kapatid. So ito po ang nais ng Diyos. Nais na Jesus, tayo ay tupusin. Now, ano bang ibig sabihin noong redemption? Redemption means buying back o bibilhin muli. So naririnig po natin to o kalimitan, naririnig po natin tong word na redemption o redeem pag po tayo ay naroon sa mga pawn shop, 'di ba? Pag may sinangla tayo, kailangan nating tubusin, 'di ba? But because tayo po ay nagkasala, napasangla ang ating kaluluwa sa diablo, 'di ba? So we need kailangan nating
tubusin muli. Kailangan tubusin muli ang ating kaluluwa kasi para sa Diyos tayo ay mahalaga. Mahalagang nilikha tayo ng Diyos, eh, 'di ba? Tayo po yung nilikha ng Diyos na wangis ng kanyang larawan. Kaya ang nais ng Diyos tayo ay makuha niya muli at yung ginawa niya sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, 1 Corinthians 6:20, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Yung salvation po natin ay hindi mahal. Hindi po mura. Kasi po ito binayaran ng dugo at buhay ng ating Panginoong Hesukristo. In our country, as far as I know, nai-enjoy po natin yung kalayaang meron tayo ngayon sa bansa natin because our heroes, our forefather fight for our independence. At binayaran po nila ng mahal yun in order for us to have liberty and freedom na meron tayo ngayon, mga kapatid. And that is the same thing that Jesus did on the cross. He let himself die in the cross. A very painful and humiliating sentence of death. Yung ikaw ay nandoon sa nakabayubay ka sa krus, mga kapatid. Kaya naman sabi dito ni Apostol Pablo, alam niyo sinulatan niya dito yung mga taga-Korinto, yung mga mananampalataya sa Korinto kasi po very fleshly, masyadong makalaman yung mananampalataya doon sa Korinto. Kaya sabi nila, therefore glorify God in your body. Ibig sabihin niya, alagaan niyo yung sarili ninyo. I-glorify niyo yung Diyos sa pamamagitan ninyong katawan. Diba? At inire-remind ni Apostol Pablo na hindi mura. It is not cheap. Diba? Yung kamatayan ni Kristo sa krus. Okay, letter C, to destroy the work of Satan in our lives. That is another thing na kung bakit, that is another reason why Jesus came to earth, to destroy the work of Satan in our lives. Sabi po dito, 1 John 3:8, the one who practices sin is the devil. For the devil has sinned from the beginning. The Son appeared for his purpose to destroy the work of the devil. Ang diablo, mga kapatid, sa pasimula pa lamang ay nagkasala at ang nais niya tayo sirain. At ang layunin ng diablo, ang practice ng diablo ay kasalanan. Subalit ang anak ng Diyos ay naparito sa layunin upang sirain ang gawa ng diablo sa buhay natin. Sabi po sa John 10:10, the thief comes only to steal and to kill and destroy. This is Jesus who is speaking. And it was recorded by John, the writer of the Gospel of John. He said, the thief comes only to steal, and kill, and destroy. I came that you may have life and have it abundantly. And this is Jesus. Naparito ako upang bigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Amen. Purihin ang Diyos. Napakaganda po nito. Ang sabi niya dito, ang magnanakaw, which is the devil, ay naparito upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan nito, mga kapatid. Sa buhay po natin sa kasalukuyan, tingnan po natin if we enjoying an abundant life. Pastor, hirap na hirap nga ako sa buhay eh. Kaya ako na may mananampalataya. We need to revisit our lives. Always remember this, yung pong abundant life ay hindi lamang po nasusukat about those material things that we have. It is measured how much we entrusted our lives in Christ, mga kapatid. At nasusukat din po ito kung gaano yung ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Sabi po doon sa Colossians chapter 3,
chapter 1, verse 13, for he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. So, yung pong lahat ng tumanggap kay Jesus, tayo po ay na-rescue mula po sa kaharian o doon po sa kapangyarihan ng kadiliman at na-transfer po tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na si Jesus. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 13. Okay, pagpapatuloy po tayo, doon po tayo ngayon sa letter D or number 4, to give us eternal life. And this is also the reason why Christ came to earth, to give us eternal life. Sabi po dito, 1 John chapter 5 verse 11 to 12, and the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. And who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have the life. Tatanong nyo, Pastor, ibig mo ba sabihin yung mga taong walang Kristo, wala silang buhay? And this is what the Bible said. It is not all about my opinion. It is all about what the Bible said. And the testimony of this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. So yung buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak na si Jesus. So if we accept Christ as our personal Savior and Lord, then we have eternal life. Diba? Sabi po doon sa verse 12, he who has the Son has life. He does not have the Son of God does not have life. And yun po ang malungkot ngayon. Especially nowadays, people tend to believe or profess that they believe in God, they know God. But the problem is, do really live what they believe? Yun po ang tanong. Yung bang buhay na pinamumuhay mo ay katulad ng ipinahahayag mo? Diba? And this is what I always meditate in myself. Does my life, does my belief reflect in my life daily? Mga kapatid. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John 10:10, katulad po na nasabi, I came that they may have life and have it abundantly. Letter E, or number 5, to give us new birth into the family of God. I remember when Jesus have a one-on-one conversation with Nicodemus at napag-usapan po nila itong salitang ito, new birth. Sabi ni Nicodemus, how come na isang tao matanda ni makapapasok sa sinapupunan ng kanyang ina upang ipanganak ng muli? Diba? Sabi po doon sa John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even those who believe in His name. Yung pagtanggap natin at pananampalataya natin ang nagbigay sa atin ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Huwag po nating ipagkakamali ito, mga kapatid, na pag tinanong tayo, ikaw ba'y anak ng Diyos? Dapat po, bago natin sagutin ito, ay atin munang maunawaan, tinanggap mo ba si Jesus? Everyone can claim, and this is true, we are created by God, yes. But not every one of us can claim that we are children of God, not unless we receive Him. Who? Jesus. Because Jesus is the only way to become, this is the only way na
na daan natin upang tayo maging bahagi ng pamilya ng Diyos, mga kapatid. Religion cannot make us part of His family. Our practices cannot make us part of God's family. Or our tradition or even our culture cannot make us part of His family. Only when we accept Christ as our personal Savior and Lord, then that is the time that we can be said that we are belong to the family of God, mga kapatid. Sabi po doon, John 1, 1 John 1:3, what we have seen and heard we proclaim to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship with the Father and with His Son, Christ, Jesus Christ, mga kapatid. Regeneration or new birth is the instrument that bring us into the family of God, into the kingdom of His Son, Jesus. The only way to become a Christian is being born again, born by the power of the Holy Spirit. So ito po yung sinasabi dito. We need to be born again. Yeah. John 3:3, Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ay kayo ipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Yung pong salitang born again, it is not a religion. It is an experience. It is a process that we need to go through in order for us to see the kingdom of God. Diba? Unless, sabi niya doon, unless one is born again. Anong paraan? We need to renew, we need to accept our Christ and renew our mind, mga kapatid. And last, to reconcile us and restore us our fellowship with God the Father. Ang layunin niya ay upang tayo ipagkasundo at maibalik ang ating fellowship, yung ating pakikitungo sa ating dakilang Panginoong Ama. Sabi po dito, Romans chapter 5 verse 10, for it while we are enemies, we are reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Ang makakapag-reconcile lamang po sa atin ay ang ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatay muli tayo na ipagkasundo. Sabi ng Panginoong Hesus when He was on the cross, Ama, forgive them, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Sapagkat hindi natin alam ang ating mga ginagawa, kaya naman si Jesus ay namagitan at siya ang humingi ng tawad para sa atin at nasabi niya sa Ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino sila yon? Tayo na makasalanan, mga kapatid. Kaya nga sabi doon ni Apostol Pablo, binigyan din niya ito sa Romans 5 verse 10, for it while we are enemies, we are reconciled to God through the death of His Son. Kaya alam niyo, mga kapatid, when tayo ay umuwi na o tayo naroon na sa kaharian ng Diyos, hindi ang titingnan sa atin kung ano yung ginawa natin, hindi titingnan kung ano yung mga tayo ba ay nag-serve o tayo ba ay tumulong sa kapwa. Ang titingnan ng Diyos ay, do we have the blood of Christ on us? Nasa atin ba yung dugo ni Kristo? Sapagkat ang titingnan niya yung dugo ni Kristo, yung maglilinis, ang naglilinis po sa atin, at ang makikita yung dugo ng kordero na nasa sa atin. Hindi titingnan ng Diyos kung sino tayo noong nakaraan. Ang titingnan ng Diyos, do you have the blood of Christ? I remember in Exodus, alam niyo nung dumaan ang angel of death doon sa Egypt, lahat ng mayroong dugo ng kordero doon sa hamba ng pinto ay lumampas yung kamatayan. Same thing sa atin, mga kapatid, if we have the blood of Christ, yung kamatayan hindi darating sa atin, yung kamatayan ng ating espiritu hindi darating sa atin, kundi bagkus inililipat tayo sa buhay na walang hanggan.
And only Christ did that, not the religion, mga kapatid. Jesus is the only way to God. Sabi po dito, John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. May nagsasabi na marami daw na, lahat daw ng dahil patungo sa Diyos. No. There is only one way, and that way is Jesus. Tanong, Pastor, paano po yung mga tao na hindi naman nakakakilala sa ating Panginoong Hesus? Tandaan po natin, Diyos ang nakakaalam sa bagay na yon. Pero tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, kaya po ang ating pong mission, ang ating mission statement, sabi po doon sa Matthew chapter 28, 18 to 20, all authorities in heaven and earth was given to me, and go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey all that I commanded you. And lo, I am with you till the end of the ages. And that is the reason why God commanded us to make disciple, because God want every soul ay maligtas, mga kapatid. And it is our obligation as a Christian, our obligation as the servant of God to go and make disciple, mga kapatid. And this what we are doing, it is a part of our training to disciple people, mga kapatid. Kasi sabi doon, teaching them to obey all that I commanded you. And how come that you go mag-mission ka without properly knowing these things, mga kapatid? Kaya nga po tayo tinuturuan ng ganito upang may paliwanag natin ito, upang may pakita natin sa kanila na kung sakali may magsabi, no, merong ibang daan. No, there is only one way, and that way is Jesus. Sabi po dito, there is only one way to God, and that is through Jesus. This is the gospel message. Sabi Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image according to the likeness, and let rule over the fish and the sea, and over the birds of the skies, and over the cattle, and all over the earth, and every creeping things that creeps on earth. Sabi diyan, pansinin po ninyo, tayo ay yung pong diagram po natin, kita natin yung Diyos, yung tao, ang kaugnayan po nila ay hindi napuputol. Subalit kung pumasok ang kasalanan, ito yung masamang balita. Sabi dito, but there is bad news that the man that God created to have fellowship with Him had sinned, and his relationship with God was broken. It is bad news. Sabi nga, di ba? Sabi nga doon, the Romans chapter 3 verse 10, all have sinned, man is separated from God because of sin, man will go to hell because of sin, man cannot reach God by good works, religion, and others earn, mga kapatid. So mapapansin natin na dahil sa kasalanan na pumasok sa tao, yung kasalanan ang namagitan sa magandang relasyon ng tao at ng Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, pansinin nyo, di ba? Ang kaugnayan natin, yung tao, yung kasalanan ay namagitan, patungod ang tao ngayon sa kaparusahan o sa impyerno, at naputol yung ating ugnayan sa Diyos. Subalit ang mabuting balita ay ito, mga kapatid. There is good news. Mahal tayo ng Diyos. John 3:16. God does not want us to go to the lake of fire. God sent Jesus to die for our sin. Jesus is the way. Jesus is the way, the truth, and the life. He restored our relationship with God, and through Him we can go to the Father and spend eternity with Him. Jesus is the gospel. He is our salvation. So yung pong gospel, ibig sabihin po good news, ha? Jesus is knocking at the door of your heart. Sabi po dito, we need to repent. We need to surrender our lives to Jesus, receive Jesus in our heart, and make Him God and Lord of our life. Tingnan po ninyo yan. Jesus is the only way. He is our Savior, mga kapatid. Siya yung ating Diyos, siya yung ating tagapagligtas, mga kapatid. At walang iba.
Walang iba mga kapatid. Hindi yung mabuting gawa na meron tayo. Huwag nating ipagkakamali na kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil nais nating maligtas. Hindi. Ang paggawa ng mabuti, ito ay bunga ng ating kaligtasan. Tandaan po natin sa Biblia, si Zaccheo, nung ginalaw siya ng Panginoon sa kanilang tahanan at magkaroon siya ng intimate moment with Christ, hindi sinabihan siya na, ipamigay mo sa dukha ang iyong mga tinatangkilik. Hindi siya sinabihan ng Panginoon, kundi bagkos ito'y ginawa ni Zaccheo sapagkat naranasan niya yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay at kanyang kanyang mas pinahalagahan yung presensyang yun kaysa sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. At siya'y tumayo sa paghapon at ang sinabi niya, pinamigay niya yung kanyang salapi sa mga dukha. Ito'y mabuting gawa. Di ba, mga kapatid? It is a fruit of His salvation, mga kapatid. Same thing for us. The good things that we are doing right now, it is not the way for us to be saved. No, it is not. But it is the fruit na tayo po ay ligtas. Now, if we are not yet doing good things, we need to examine ourselves. Baka naman talaga hindi pa tayo born again, mga kapatid. So mga kapatid, hoping na sa ating pong pakapag-aral na ito ay meron po tayong natutunan at muli po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos na tayo po ay nagkasama-sama sa pamamagitan ng platform na ito upang atin pong pag-aralan ang kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po ay nag-aaral hindi upang payabungin lamang ang ating kaalaman, ang ating karunungan, kundi bagkus yung mga natututunan dito ay atin pong may apply sa ating buhay sapagkat tandaan po natin ito, ang tamang pundasyon po ng ating pananampalataya ay magdudulot po ng matatag na pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Huwag nawa tayong maging katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan na para tayong puno ng trigo na kapag umihip ang hangin, inihahampas tayo sa kung saan gustuhin ng hangin. Kundi bagkus dapat tayo ay isang tao ng ating pananampalataya ay naka-anchor or ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesus. Always remember this. Sabi nga po doon sa Joshua chapter 1, verse 8 and 9, do not depart this book of the law from your mouth, meditate it day and night so that you may be careful to do what is written on it, mga kapatid. It is very important for us to understand and study His Word, mga kapatid. Yes, truly, theology will not bring us into salvation, but theology will help us to strengthen our faith in Christ, mga kapatid. Kaya po, na maraming salamat po at nabigyan po muli tayo ng pagkakataon na tayo po'y magkatipon, magkasama po tayo sa ganito pong platform upang ating pong pag-aralan ang kanyang mga salita. At dalangin ko po na muli tayo po'y magkita-kita sa mga susunod na pag-aaral po natin ng ating mga salita. At huwag niyo pong kalimutang isama sa inyo pong dalangin ang mga kapatid pong mananampalataya na naririto po sa Europa, mga kapatid. At ang ating pong gawain ay nagsimula na po dito at ako pong hinihingi sa inyo na isama niyo po palagi ang inyong lingkod, 10 po ng ating mga kapatid na mga mananampalataya dito na maging masigla upang nasa ganon ay maihatid po natin at madala po natin ang mga salita ng Diyos sa mga taong wala pang pagkakilala o yung mga tao na nakakilala nga subalit nagkakaroon ng panghihina, mga kapatid. At muli po, hayaan niyo pong tapusin natin yung pag-aaral na ito sa isa pong maikling panalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli po ay amin pong napag-aralan ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katwiran, Panginoon. Nawa, Panginoon, na makapanonood at makapakikinig ng mensahe ito, Panginoon, ay katagpuin mo, Panginoon. Ikaw po ang magpayabong at magpalago, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Itinataas po namin ang papurit parangal sa iyong pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, hanggang sa muli po ng ating pagsasama. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Lino Magtibay ng Potter's House of Europe. Maraming salamat po.